Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng balita, opinyon, kuro-kuro at obserbasyon sa mga nangyayari sa paligid natin dito sa ating bansang Pilipinas. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa mga survey na nangyayari dahil malapit na yung eleksyon. Ngayong araw na ito ay February 10. Bukas, February 11, ay simula na po ang opisyal na campaign period ng ating mga senador at saka mga congressman. Medyo mahuhuli po yung mga LGUs natin, lalong-lalo na yung mga gobernador at saka municipal mayor at city mayors dahil kakaunti lang yung period o sa tingin ko 2 buwan lang ang kanilang campaign period. Pero itong mga national electoral or national elective offices kagaya ng congressman at saka senador, sila po ay nabibigyan ng 3 buwan na pangangampanya. Kaya bukas, simula na po ang pangangampanya ng ating mga senador at saka mga congressman. At ito na nga, mula pa nung isang linggo o nung last month, nung Enero, lumalabas na po itong mga poll surveys at sinasabi yung mga top 12 na ibuboto ng mga tao at nandun po lahat yung halo-halo galing sa mga administration candidates at saka yung iba naman sa mga ibang partito. Pero ito po ang warning ko sa inyo. Kung tatanungin nyo ako, alam niyo itong mga poll surveys na ito ay binabayaran yan. Sa totoo lang, binabayaran yan ng mga kandidato para ipapakita sa mga tao na yung mga pangalan nila ay naiaangat. So anong ibig sabihin nun? Kinokondisyon po ang iyong pag-iisip na sila po ay talagang mananalo. At pag ikaw at hindi mo alam yung nangyayari, mabubuyo ka, ma-attract ka rin na bubuto dito sa mga taong nasa top 12. Kaya hindi na ako magbe-mention kung sino yung mga ito. Pero isa, dalawa o tatlo ay nagbayad yung mga ganyang survey para yung mga pangalan nila ay makikita doon sa top 12. Pero kung ako sa inyo, mag-isip-isip kayo dahil meron kayong 3 buwan na gumawa ng research. Hindi yung kung ano na lang kung ano-ano na lang nababasa nyo sa social media, yun na yung nakikita nyong paborito ninyo na iboboto. Dapat ang gawin ninyo, mag-research po kayo sa Google at ilalagay nyo who is yung pangalan ng kandidato. I-Google nyo yan, who is, and then makikita nyo kung ano yung ginawa niya habang nasa posisyon siya. So, alam niyo, madali lang po mag-research kayo dahil kay Google. At kung hindi, pwede nyo gamitin yung artificial intelligence. Tanungin nyo lang ninyo kung anong nagawa at accomplishments itong mga kandidato na tumatakbo at kaagad, lalabas lahat yan, narrative ka agad yan. At doon ninyo mababasa kung ano yung ginawa niya habang siya ay nasa posisyon, whether he is a senator or congressman. So, ganun po ang dapat gawin natin para mapanuri tayo at i-assess natin kung sino talaga ang dapat, karapat-dapat na iboto natin at alam niyo yung kanilang ginagawa ay ang kapakapanan ng mga kababayan natin ang prioridad nila. Hindi yung personal na interest ang dapat nasa kanilang first priority. Importante po, pag meron silang nagawang batas na nakakatulong sa marami, yun po ang dapat ninyong iboto. Ito ay, alam niyo hindi porket popular yung tao, iboboto nyo na. Hindi po. Dapat tignan ninyo, mag-research kayo. Kung marunong kayo sa computer, marunong kayo sa cellphone, at syempre nanonood kayo ngayon sa YouTube channel ko, alam niyo kung paano kayong mag-research. Madali lang po yan. So, ang gawin ninyo, ilagay nyo lang sa Google, doon sa blanco na yan, who is
yung pangalan ng kandidato, automatic po yan, lalabas kung ano yung mga masasabi nila tungkol sa isang kandidato. So, yun lang po ang advice ko sa inyo. Huwag kayong maniwala sa mga poll survey na yan. Kasi karamihan yan sa mga poll survey ay nababayaran po. At kakaunti lang yung ginagawa nilang number of people na binibigyan ng questionnaires. Kung minsan 1,000 lang yan. Hindi naman pwedeng magre-represent yan ng ilang milyon. 110 million, 120 million na Pilipinos. O sabihin na lang natin 80 million yung botante natin. So, kung 1,500 lang yung bibigyan mo ng questionnaire, hindi po nagre-represent yan ng 80 million na botante. Kaya dapat mapanuri tayo kung sino ang dapat nating iboto. So, yun ang suggestion ko. I-google nyo yung pangalan ng kandidato at automatic po lalabas kaagad yung mga nagawa niya sa ating bansa. At laging tandaan, huwag tumanggap ng pera kasi yung pera na yan, babawiin nila pag sila na ay nakaupo. Huwag kayong pabubuyo sa poll survey, huwag kayong pabubuyo sa mga perang binibigay nila at dapat mag-isip kayo. Kung sa tingin ninyo, talo kayo, at least malinis po yung konsensya nyo. So, yun lang po ang advice ko sa inyo. Huwag maniwala sa mga poll survey, mag-research kayo, at pagdating ng eleksyon, ilagay ninyo, isulat ninyo yung tingin ninyong dapat mananalo sa mga posisyon na bakante ngayong eleksyon na ito. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Bye.